Okay guys, so good day no, J Motors TV, nandito tayo ngayon sa Rusi, Palapala, Dasmariñas, Cavite branch. Ayan, so nakita nyo naman kung ano ang ating nadaanan ngayong araw na to. Walang iba kundi ang Adventure X 150i mula sa Rusi. So bigyan ko kayo ng konting review at konting specification. Let's go! Okay guys, so good afternoon sa inyo lahat no, J Motors TV yan, welcome sa isa na namang yugto ng ating napadaan serye. So guys, pasensya na kayo, medyo maingay no, kasi nasa labas tayo. Hindi natin dala yung ating headcam. Alright, so may nadaanan tayo dito. Nandito na yung bagong labas ng Rusi ngayon. Ayan, which is yung Rusi Adventure X. So bigyan ko kayo ng konting detalye rito sa motor na to no. At mamaya bibigyan ko rin kayo ng specification. Okay, so unahin na natin dito. Sa gulong niya, syempre adventure yan. Naka-adventure type na gulong no. So double purpose din yan. Then may nakalagay rito no na CBS. So naka-combi braking system tong motor na to. Okay, then mabilisan lang yung ating pasada ngayon no, sa ating walk around review. Okay, so may reflector tayo rito. Then syempre may rubber tayo rito para sa iwas putik no, sa inyong conventional suspension. Then naka disc brake tayo rito sa unahan. Then ang size ng gulong, so tignan natin yung size ng gulong. Yung 110/80 by 14. Then naka tubeless tayo dyan. Then meron tayo rito parang matte color na design ng kanyang mugs. Yan. Then yan, syempre baluktot na yung kanyang pinakapito para hindi na kayo mahirapan no. Okay, so dito meron tayong minimal decal dito na logo ng Rusi. Yan yung nandito sa tapalodo. Then parang meron tayong matte finish dito. Yan, na may style na parang carbon lodi rito. Yan, okay, hanggang dito yung sa kanyang tapalodo no. Dito glossy tayo rito. Okay, yan. So pagdating naman dito sa kanyang ilaw, meron tayo rito dalawang projector light. Ayan. Okay, so ito yung pinaka daytime running light nya, kung hindi ako nagkakamali. Yan. So hindi natin ito mapapailaw guys, kasi hindi pa activated tong unit na to, kadarating lang. Then meron tayo rito parang glossy finish no. Yan, nandito. Then meron tayong adjustable dito na windshield. Yan. So adjustable yan. So pipihitin nyo lang yan dito para ma-adjust yan. Okay, so ito pala yung charger. Nandito sa gilid yung kanyang charging port. Yan. Then dito meron tayong FI na pangalan dito. Then very minimal lang no, Rusi na sticker. Then may combination tayo rito ng red white. Yan, dito may decal tayo. Yan, so may mga combination siya na parang carbon style na texture dito sa design na to. Yan, kanina kasi hinahanap ko yung charger nandito pala yung charger. Yan, okay. So glossy black yung kulay niya. So pagdating naman dito sa kanyang footrest, yan, so may extension kayo rito, pero yan no, pero okay na rin to yung extension na to. Then parang meron tayo rito parang chrome, yan na design no. Yan. Then dito yung sa side stand, yung tinatanong natin kanina kung meron tong side stand kill switch. Yan. So since hindi kasi ito naka-activate, hindi natin malalaman, pero tingin ko naman mukhang meron naman tong side stand kill switch. Ayan. Okay, so nandito yung kanyang CVT 150cc. Yan ang nakalagay, 150i. So mamaya bibigyan ko yun ng specification sa unit na to. Sa ngayon, tignan muna natin panlabas na itsura niya no. Okay, so dito meron tayong Adventure X na nakalagay water cooled. Then 4 valve no. So 4 valve na, malakas na yan. Okay, so dito yung kanyang tank yan. Yan yung kanyang tank. So dito muna tayo. So dito naman meron tayo ritong dual suspension sa kanyang likuran. Makikita nyo. Then meron tayong mudguard dito. Syempre wala nang kickstart yan. Okay.
So naka disc brake din tayo dyan sa likuran. Naka combi braking system tayo rito. Then yung kanyang, yung kanyang tambucho, no. Yan kung makikita nyo, very ano naman, no, anong tawag dito, almost the same ng ibang mga brand na maganda at medyo maikli lang yung kanyang tambucho. Then meron tayong cover dito, may heat cover tayo rito na yan, na parang may texture ulit na parang pagka-carbon lodi, no? Yan. So ando dun yung kanyang liquid cool, yung kanyang radiator, yan ando doon sa kabila. Okay. Then dito, no, tingnan natin yung size ng gulong pala bago natin makalimutan. So ang size ng gulong sa ulian is 130/70 by 13. So para dito sa kanyang panlikuran. Then syempre nakaano yan, baluktot ang pito para hindi na kayo mahirapan pagka magpapahangin kayo. Alright, so dito naman sa likuran, ayan, tingnan nyo naman yung kanyang tail light, no? So ang ganda, ito tingin ko design to. Then pag nag-brake kayo, ito yung ilaw. Ito parang ano to parang daytime running light nyo. Ayan. Pero pag namreno kayo, etong gitna na tong iilaw. Ayan. Okay. Then dito, syempre, naka LED yan, LED. Lahat ng ilaw na pwede nyo makita rito is naka LED. Then dito may ilaw pa tayo rito. Yan, para sa plaka nyo. Then may additional reflector, syempre. Yung plaka ng Rusi, hindi mawawala yan. Alright. So dito tayo banda. Pagdating naman dito, syempre naka-naked tayo. Ayan. So may logo yan dito ng Rusi. Yan, kung makikita nyo, meron. Okay. So ito yung kanyang panel. Sayang di lang natin makikita kasi sa Friday para ito kukunin na may-ari Ayan, so dito yung mga switches niya. Ayan, pero malinaw yan. Yung ano niyan, yung kanyang panel. Then dito, makikita nyo meron tayong hazard light. Meron tayong passing light. Ayan. Then dito yung kanyang left and right na switches, no, para sa inyong turn signal, then yung inyong busina. Okay, so naka-naked tayo dyan. Pagdating naman dito, nandito yung kanyang engine kill switch, then yung sa ilaw, no, yan, then yung starter, then yung kanya namang lever. Okay, so basic lang naman yung kanyang lever. Wala siyang adjustment dito, no. Yan, pero may charger siya, yun ang maganda dyan. Okay, so sa tank capacity, mamaya anuin natin yan kung magkano, yung ilan yung tank capacity nyan. Tapos dito, syempre, hindi pa tayo nakakiles, so may susi pa rin tayo rito. Yan, kung makikita nyo. Pero malay nyo naman, sa mga susunod na labas ni Rusi, nakakiles na yan. Alright, so talagang hindi na napapauli si Rusi, no. Talagang ang ganda. So pagdating dito sa upuan, yan, kasya face helmet dito. Yan. Pero siguro depende pa rin sa brand. Pero tingin ko naman kasya yung half face helmet dito. Okay? So sa upuan, okay naman tayo dito. Malambot naman yung upuan niya. Yan, okay naman. Then yung kanyang grab bar, syempre napaka-stylish, no? Yan, putol yung kanyang grab bar dito. Yan. So glossy black na may combination ng mga decal na red and white. Adventure X water cooled 4 valve. So alam niyo naman pagka 4 valve talagang malakas na yan, no? Talagang pang-akyatin na yan. Kung mapapanood niyo yung isang vlog ng isang vlogger, no, 4 sila na nakasakay sa isang motor na to, paakyat pa. Talaga namang akyat talaga to. Okay, so yan, naka-projector tayo rito. Yan. So yung presyo mamaya i-update ko kayo kung magkano yung presyo at saka kung magkano ang down payment. Alright, so guys, pasensya na kayo nasa gitna kasi tayo nasa gilid kasi tayo ng highway. Then syempre may mga customer dito, nakisuyo lang tayo na para may content natin to. So thank you very much kay manager, no, kasi nandiyan siya, nagpang-abot kami. Kilala naman tayo ni manager kaya pinayagan tayong
makita tong kanilang Rusi 150i na Adventure X. Alright? So yun guys, mamaya bibigyan ko kayo ng specification. Okay guys, so para naman sa ating seat height, no? So 5'6" yung height natin. Yan, kung nakaupo ka rito sa bandang gitna, ayan, medyo gitna tayo umupo. Medyo nakatipto tayo, ayan o. Syempre okay lang yan kasi adventure bike to eh. Kaya natural na mataas talaga yung kanyang ground clearance. Then yung para naman dito sa kanyang ayan, so yung kanyang extension, okay na rin yung kanyang extension. At least meron kang extension sa paa na nakaganyan ka. Okay? So, pero pagka nilapat mo yung paa mo, medyo nakatingkayad talaga ako kasi mataas yung ground clearance na itong motor na to. Alright? Okay guys, so para naman sa specification ng motor na to, no? So meron tayong single cylinder, 4-stroke, water-cooled, 4-valve, at ito ay naka-horizontal overhead cam, 150cc. So meron tayong bore in stroke na 57.33 mm by 57.9 mm. Meron tong compression ratio na 11.1:1 at may max power na 14.75 horsepower at 8,000 RPM. Para naman sa kanyang max torque, meron tayong 14 Nm at 6,750 RPM. Okay, so sa ground clearance, meron tayong 120 mm. Para naman sa kanyang max load, yan, meron tayong 292 kg. Ang kanyang curb weight ay 142 kg. So ang ground clearance guys is 120 mm. Okay, so yon guys, no? Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. J Motors TV lang yan sa inyong YouTube at Facebook account. Huwag nyo kalimutan hitang notification bell para updated kayo sa lahat ng video na ina-upload natin. Alright, so thank you very much sa Rusi Dasmariñas Cavite branch. Ride safe and peace out. God bless you all.